and welcome to Ipakita Mo Ang Nota Mo. Ayan, nandito kami ngayon sa inyong harapan na mga kasama nyo ngayong gabi ay si Notang Lay, Si Notang RJ, na magbibigay ngayon sa inyo ng aliw. Ayan, bago muna yan. Bagong episode, di ba? Kailangan natin ng bagong place. Ay, may bagong place ba tayo dyan, partner? meron. Pero ano ba yun, partner? Ay, tignan mo nga dyan sa papel mo, baka naman dyan. Habang buhay may? Pag-asa? Habang buhay may? Pag-asa? Pagsubok. Ang pagkantaan may pagsubok sa ating buhay. Kasi di natin alam kung saan hindi na ang bagong gusto natin na kinakaharap sa pang-araw-araw. Ayun nga, speaking of pagsubok, syempre ang programang ito ay hindi lang nagbibigay ng aliw, ito din ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga kapwa nating artist at subscribing artist. Ayan, natuklasan natin yung nakaraang episode, nagpakitang gilas at nagpakita ng istorya ang sikat na artista. Sino nga ba yung pati? Si Moira yun, partner. Ayun, si Moira de la Torre. Gusto nyo ba makita? Okay, papakita natin yan. In 3, 2, 1, let's replay! So before it's too late, I'll take a step away. I know one word won't make me go. So yun nga, we are very thankful to Miss Moira dahil sa pagtanggap na ating imbitasyon para sa show na to. No? So ngayon, dumako po tayo sa panibagong episode. Speaking of bagong episode, syempre matutuklasan nyo ang bagong artista na kung saan kilala siya sa kanyang significance value and significance mark na nadulot sa Filipino music. Kilala siya sa maganda niyang boses at maganda niyang kanta. At sa episode na to ay subukan natin malaman kung gaano ba katindi yung music niya para mag-promote ang ating Filipino culture at kung paano ito nakaka-highlight yung moral values ng isang musician at paano ito nakakahubog ng mga emosyon ng isang tao through relatable themes like love, hope, and perseverance. So let us cover what makes this artist not just a singer but also an inspiration to those his fans and listener, watcher that wanted to pursue a career. And his voice that continue to influence Filipino music. Let's give it up to Mr. Eric Santos! Nandiyan ka pala, Mr. Eric! Oo. Oh my God, di ka Kaya naman na pa nga napansin, ako. boss. Ay, pasensya na kung nagulat ko kayo, ha. Kamusta ka naman? Okay naman. So, wala pa naman ako masyadong nilalabas na kanta lately kasi medyo rin busy sa karit ko. And, yun lang. Uy, balita ko, patuloy Ay. music mo sana. Oo nga. Masa. Yung bago kong release ko na kanta na Pagbigyang Muli, yun nga, no? Talagang nagustuhan ng mga fans ko, eh. Ay nga, alam naman natin na sobrang ganda at impactful ng mga kanta mo. At alam naman natin na gusto mapakinggan ng ating fans. At kami rin, no? Gusto namin mapakinggan ang iyong tono at isang boses ng isang Eric Santos. Ayan. Baka naman, boss. Pwede naman. Pwede ko naman ngayon pagbigyan sa request niyo. Oh, parang naiisip namin ng sample naman ng pagbigyan mo muli. Sample. Stop. Tingnan, Mike. Kung kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling, di ko kakayanin pag nalaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita, sa'yo lang ang pag-ibig ko. Napakahusay talaga ng isang Eric Santos, no? Salamat. Isang karangalan na mapakinggan natin lahat ang isang boses at kantang kanyang sinulat, no? Dumako naman tayo sa next na segment ng show na pinamagatang Tingin Naman ng Nota Mo. Na kung saan may hinanda kaming mga card na kung saan nandito yung mga tanong na kailangan na ipinasagot. Ngunit nasa na ba yung mga card, partner? Stop. Card, please. Thank you, stop. So, Mr. Eric, pasagutin mo to ng komportable, ha? Ito ay gamula sa mga taga-subaybay mo. Pag hindi mo sinagot to, may consequence. Ano ba yung consequence? Inumin nila mo itong dalawang to. Ayan. Sa
tingin ko, ready na ba? Yes, ready na po. Okay, simulan na natin, no? Okay, ikaw muna, partner. Sige, partner. So itong unang katanungan, ikaw ang sasagot ito. So, handa ka na ba? Yes. So, how do you connect with your audience emotions and how does that affect how you approach your songwriting and performance? So, paano nga ba ako kumonekta sa mga listeners ko? Actually, nagbe-base ako sa experience and mga experience ng ibang tao. Dito ka naman kumuha, partner. Bibigyan kita ng letter. So, was there a defining moment when you realized music was more than just a hobby to you? Meron sa buhay ko na na-realize ko na hindi na lang siya basta hobby. Kasi parang nilalaan ko na yung buhay ko dito and also, ito na yung napili kong profession. Para sa pangatlong tanong, partner? Ito naman? How do you want your songs and performance to arouse feelings in your audience? So, gusto ko na maramdaman nila kung ano yung gusto kong iparamdam dun sa kanta na ginawa ko. For example, yung sa Pagbigyan Muli, gusto ko maramdaman nila na lahat ng tao is deserve ng second chances. Yun lamang. What advice would you give to young Filipino artists who want to follow in your footsteps? Well, ang may advice ko sa mga kabataan yan is mag-wake up sila and gawin nila kung ano yung dapat gawin para maabot yung mga pangarap mo. So, Mr. Eric? Is there a particular song of yours that you feel addicted mo? Well, meron no, yung last release ko na kanta na Pagbigyan Muli. Kasi pinapaalala itong kanta na to na we all human deserve a second chance. Kasi lahat naman tayo nagkakamali and hindi naman dahil sa nagkamali tayo, isa na tayong masamang tao and yun lang. At ito ang nasa katanungan ko sa'yo. What inspired you to pursue a career in music and who you were biggest influences growing up? So, pinaka-inspirasyon ko talaga is yung pangarap ko na maka-awit sa magagandang entablado and also makasama yung mga iniidolo ko sa pag-awit. Isa na dito si Martin Rivera na talagang pinakamagaling and isa siya sa pinakatinitingala ko sa larangan ng musika. Although, sa karir ko is hindi naging madali para maabot yung mga pangarap ko. Hindi naman to naging hadlang para huminto ako sa pag-awit. Ginawa ko na lang ito na inspirasyon para magpatuloy and para maabot yung pangarap ko. Ayan, nasagot niya naman lahat ng katanungan natin. No? Ayan, dahil nasagot mo lahat ng katanungan, mainda ang ating show para sa iyo. Wow! Maraming salamat. Ayan, it's been pleasure to meet someone like you. Ayan, mas malaman ang mga istorya mo sapagkat ang mga iyon ay hindi lang para sa kanya, ngunit ito ay binahagi niya para makatulong ito sa mga taong tulad po natin, sa mga artista, at yun na din para i-inspire yung mga inspiring artist po natin kung saan binigyan niya ng motibasyon na hindi lahat ng gusto natin o yung mga pangarap natin sa buhay diretso natin makuha. Lagi natin tatandaan, ang buhay ay hindi karera. Hindi natin kailangan magmadali o maging aksayado sa mga resulta ng ating mga desisyon sapagkat lahat ng ito ay may pagtutunguhan. Maraming salamat sa pagdalo sa amin ng edisyon, Mr. Eric. Maraming salamat rin sa pag-imbitan. Napakahusay mo kumanta. At siguro sa mga milyong-milyong pati sa Pilipinas, siguro lalo sila may inspire. Dahil yung mga future musician. Ayan, muli natin palakpakan ang isang Eric Santos na kung saan nagbigay effort siya sa dito pumunta sa event natin. And also, magbigay ng mga istorya na makakatulong sa lahat ng tao. And if this episode moves you, we'd like to hear and tag ang aming challenge na kung saan ito ay pinamagatang ipakita mo ang nota mo. Ayan, ang dami na nga namin sinabi pero gusto natin tingnan kung may gusto pang sabihin ang isang Eric Santos. Ayan, so gusto ko lang sabihin na pakisubaybayan ang darating kong concert sa May 26 at pakipollow na rin ako sa aking mga social media accounts. Ayan, maraming salamat sa pag-imbita, no? Ayan, thank you. It's been so pleasure. Yes. Sa susunod na episode, malalaman natin kung sino ang next na magpapakitang gilas at magbibigay istorya. Sumabaybay lamang kayo sa aming channel sapagkat malaman niyo kung sino ang next na nota.
Muli ako si Le, ang nota. Ako si Arjen, yung nota. And this has been Ipakita Mo Ang Nota Mo. Where the soul of the song meet the soul of the listener. And maraming salamat po